Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tanga ng payong ay hinihintay ni Ella ang pagdating ni Ramon. Hindi naman kalakasan ang ulan kaya hindi rin malakas ang alon. Ipinasabi niya kay Ramon kay nanailudig nang magpunta ito sa kabilang bayan na maisakit ang ama nito. Hindi naman nagtagal at palapit na ng palapit ang bangkang may bubong hanggang sa tuluyan na iyong dumaong. Sinalubong niya si Ramon. "Kumusta ang tatay?" tanong agad nito. "Nasa inyo siya. Pinuntahan ko kanina at nagluto ako ng lugaw. Pilit naman akong pinauwi." Nagmamadali silang naglakad patungo sa barong-barong ng mga ito. Nadatnan nila si Mang Pedrito na nakahiga sa sofa. Nanginginig ang katawan nito sa lamig. "Tatay." Dali-dali itong kinumutan ni Ramon. "Ano nang pakiramdam niyo, tay? Nakainom na ba kayo ng gamot?" "Nagpakulo ako ng halamang gamot at ipinainom ko na sa kanya kanina." "Hindi pa rin ba bumababa ang lagnat niya?" tanong niya. "Dapat na po kayong magpunta sa ospital, tay," ani Ramon. "Hindi na, Ramon. Maayos na ang pakiramdam ko. Bakit ba umuwi ka pa rito? Kumusta ang pag-aaral mo?" "Tay, wag na po muna kayong magsalita. Isasakay ko na kayo sa bangka. Gastos lang ang iniisip mo, Ramon. Tama na ako rito." "Hindi po, tay. Nagmamadali na itong lumabas." Ilang sandali pa ay bumalik itong muli. Lumakas po ang alon, delikadong magbiyahe. "Pero, anak, hayaan mo na ako, ano ka ba? Bukas, bubuti na ang pakiramdam ko," giit nito. "Hindi. Ella, dito ka muna. Makikiusap ako sa mga Inevilla." Humahangos na tumakbo si Ramon at sinugod ang ulan. "Sawayin mo nga ang batang iyon, Ella," utos sa kanya ni Mang Pedrito, ngunit hindi niya iyon ginawa. "Magpahinga na lang po muna kayo, tay. Hintayin na lang natin si Ramon." Halos 3 oras na nawala si Ramon. Nang magbalik ito ay basang-basa ng ulan. "Isasakay ko na kayo sa bangka, tay." "Ramon, ano nang nangyari?" Hindi nito sinagot ang katanungan niya. "Tulungan mo ako. Kumuha ka ng mga damit ng tatay nandoon sa kwarto." Hindi na nakapagsasalita pa si Mang Pedrito dahil tila masama na ang lagay nito. Ginawa na lamang niya ang sinabi ni Ramon. Binuhat nito ang ama nito at isinakay sa bangka. "Ramon, huwag ka nang tumuloy. Ang taas ng alon, pigil niya rito, naiiyak na. Hindi mo ba nakikita ang tatay, Ella?" Basag na rin ang tinig nito. "Sige, babalik ako." Sumakay na ito sa bangka. Ngunit ilang metro pa lang na nakakalayo ang bangka ay narinig na niya ang pagsigaw nito. "Tatay!" Maraming tao ang nagsidalo sa libing ni Mang Pedrito. Si Ella ay nasa tabi lamang ni Ramon. Nakiusap ito sa kolehiyong pinapasukan na i-refund ang perang ipinang-enroll nito dahil iyon ang ipinantustos nito sa lahat ng gastusin. Awang-awa siya sa kanyang kasintahan. May namuoring galit sa kanyang dibdib para sa mga Inevilla. Nang magsimulang magsialisan ang mga naroroon ay nanatili siya sa tabi nito. Hanggang sa gagapin nito ang kanyang kamay. Masaya na siguro ang tatay kung saan siya naroroon ngayon. Pero, nabasag ang tinig nito saka mabilis na pinunasan ang sulok ng mga mata. "Buhay pa sana ang tatay kung tinulungan lang kami ng mga Inevilla." Tumingala ito sa pinakamataas na parte ng patrial, sa mansyon ng mga Inevilla. "Ang tagal kong nakiusap pero hindi man lang ako pinagbigyan. Gaano ba kalaki ang hiniling ko?" Alam niya kung gaano kasama ang loob nito sa mayamang pamilya. May responsibilidad ang mga ito sa kanila. Alkalde nila ang matandang Inevilla. "Hayaan mo na sila, Ramon. Hindi ko sila pwedeng hayaan, Ella," mariing sabi nito. "Pagbalik ko rito, tandaan mo, magsisisi sila na hindi nila kami tinulungan ng tatay." "Saan ka pupunta?" kinakabahang tanong niya. "Ella, nakapagdesisyon na ako. Luluwas ako sa Maynila pero babalikan kita." "Ramon." Nabigla siya sa sinabi nito. "Bakit sa Maynila pa?"
Ang layo noon. Napaiyak na siya. Wala nang mangyayari sa akin dito, Ella. Doon, mas maraming pwedeng pasukan. Pero babalik ako, pangako ko iyan. Ipangako mong hihintayin mo ako. Pangako. Sa tuwing may bangkang mula sa kabilang bayan na natatanawan si Ella, ay napupuno ng pag-asa ang kanyang dibdib. Ngunit mag-iisang taon na, ni anino ni Ramon ay hindi pa rin niya nakikita. Ni isang sulat ay wala rin itong ipinadala sa kanya. Natatakot na siya para dito. Wala siyang ideya kung ano na ang nangyari dito. Nasa isla pa rin siya, ngunit sa darating na pasukan ay makapag-aaral na siya. Nang umagang iyon ay nasa dalampasigan siya sapagkat may natanawan siyang bangkang galing sa kabilang bayan. Ngunit hindi niyon sakay si Ramon. Pero natuwa pa rin siya dahil si Gracia ang sakay niyon. Gracia! Ella! Tila hindi ito natuwa sa pagkakita sa kanya, ngunit inignora na lamang niya iyon. Kumusta ka na? Okay naman. Ikaw? Nagkibit siya ng mga balikat. Eto, nandito pa rin. Sumulat ba sa iyo si Ramon? Si Ramon? Hindi bakit? Hindi ba siya sumusulat sa iyo? Nagtatakang tanong nito. Hindi. Baka busy lang sa Maynila. Paano, uuwi muna ako sa amin. Nagpatiunan na ito sa paglalakad. Nakaramdam siya ng iba yung lungkot. Bakit nagkaganoon na ang pagtrato sa kanya ni Gracia? Ipinagkibit na lamang niya iyon ng mga balikat at inisip na baka pagod lamang ito. Biglang lumakas ang alon, hinanap namin si Paring Gunding pero hindi na namin siya nakita, ani Mang Bostre. Sabay na napaiyak sina Ella at ang kanyang ina nang marinig ang balitang iyon. Hindi iyon maaari. Sa tagal na pangingisda ni Gunding, tantihado na niya ang alon, humahagulhol na sabi ng kanyang ina. Walang nakakaalam ng eksaktong agos ng dagat, pakli ni Mang Bostre. Kumpare ito ng ama niya. Tulungan naman ninyo kami, Bostre. Hanapin natin si Gunding. Baka sakaling makita pa siya, pakiusap ng kanyang ina. Tumango ito at ilang sandali pa ay nasa gitna na sila ng laot. Subalit wala na roon ni bakas ng bangka ng kanyang ama. Hanggang nang dumilim ay naroon sila. Maging siya ay lumusong na rin sa dagat. Kinabukasan, nagtirik sila ng kandila para dito. Sa gitna ng gabi ay nagising si Ella sa malakas na pag-ubo ng kanyang ina. Dali-dali siyang nagtungo sa kwarto nito, tangan ang gasera. Inay, masama po ba ang pakiramdam ninyo? Wala ito. Nasamid lang ako. Pero ilang gabi ng ubo kayo ng ubo. Wala sabi ito. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Napagod lang ako kanina. Napilitan na siyang tumalima. Mula nang pumanaw ang ama niya, ito na ang nagtrabaho. Nagtatanim ito sa likod ng isla at katukatulong siya nito. Naisa na niya na siya na lamang ang gumawa ng trabaho nito, ngunit ayon dito ay sayang din ang magagawa nito. At kahit anumang pagpupumilit niya ay ayaw nitong makinig. Nagpasya na lang siya na hihingi ng halamang gamot kay Nana Iluding kinabukasan. Katatapos-tapos pa lamang ng trabaho ni Ella ng araw na iyon at nakadama siya ng lungkot. Miss na niya si Ramon kaya naman nagpasya siyang magpunta sa batuhan. Doon ay inalala niya ang mga sandaling kasama niya ito. Nangingiti siya habang panay ang pag-itsa ng bato sa tubig. Magandang araw, Binibini. Nanigas ang kanyang kalamnan nang may marinig na tinig sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon. Hindi niya kilala ang lalaki. Mukhang 30 na pataas ang edad nito. Sino ka? Tanong niya. Inilahad nito ang palad. Teddy. Ako si Teddy Inevilla. Inevilla? Ngumiti ito. Oo, Inevilla. Ba't ka nandito? Agad siyang nakadama ng galit para dito. Ang pamilya nito ang dahilan kung bakit umalis si Ramon. Hey! Galit ka ba sa akin? Hindi ba, dapat nandoon ka sa palasyo ninyo, sarkastikong sabi niya. Relax lang. Itinaas nito ang magkabilang kamay. Tingnan mo, hindi ko alam kung bakit ka galit pero sinasabi ko sa'yo, wala akong kinalaman kung bakit ka man galit sa mga Inevilla, okay? Hindi pa man, naghugas ka na ng kamay. Sandali lang, miss. Wala akong kahit kaunting ideya kung tungkol saan ang sinasabi mo. Huwag mo sabihin yan sa akin na wala kang alam. Sumabog na siya. Nayayabangan siya rito. Hindi ninyo pag-aari ang buong isla. Bumalik ka na roon sa itaas. Hindi na ninyo teritoryo ito. Hindi nga namin pag-aari itong buong isla pero, sa iyo ba to, balik nito, nakangiti.
Teritoryo ko itong napuntahan mo, git niya. Ganoon ba? Hindi ba ako pwedeng makishare? Hindi. Hindi pwedeng magpunta rito ang mga Inevilla, deklara niya. Ano naman kaya ang gagawin mo kung hindi ako umalis dito? Nang hahamong tanong nito. Naningkit ang mga mata niya sa galit, ngunit bago niya ito masagot ay narinig niya na tinatawag ang kanyang pangalan. Ella! Ella! Ang nanay mo! Ang nanay mo! Agad na niyang nalimutan si Teddy. Dali-dali siyang bumaba mula sa batuhan at agad niyang nakita si Nanay Luding. Bakit Nanay Luding? Ano po nang nangyari sa nanay ko? Imbes na sumagot ay hinigit na siya nito. Lakad-takbo sila pa uwi sa barong-barong nila. Eksaktong pagpasok niya ay siya ring pag-angat ng mukha ng nanay niya mula sa bimpong tanga nito. Napatda siya nang makitang puno ng dugo ang bimpo. Nanay! Anak! Nanay! Ano nang nangyari sa inyo? Napaiyak na siya kaagad. Halo-halo ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Diyos ko, wag naman po. Wag po ninyong kunin ang nanay. Wala ito, anak. May sugat lang ako sa lalamunan. Hindi po. Dadalhin ko kayo sa ospital. Wala tayong pera para dyan, anak. Ako po ang bahala. Lahat sila ay napalingon sa pinto. Naroon na pala ang lalaking nagpakilala sa kanya bilang Teddy Inevilla, pagko ay umalis na ito. Sino yun, anak? Tanong ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakakasagot ay sumuka ito. Napahagulhol siya nang makita ang dugo sa sahig. Ikukuha ko kayo ng bagong bimpo, Nay. Hindi naman nagtagal at narinig nila ang paglapag ng helikopter sa pampang. Mismong si Teddy ang bumuhat sa kanyang ina. Dahil wala naman siyang choice ay wala na siyang nagawa. Panay ang pag-ubo ng kanyang ina habang nasa helikopter sila. Awang-awa na siya rito. Panay ang haplos nito sa dibdib. Please, pakiusap po. Wala na akong kasama sa buhay. Hindi naman nagtagal at lumapag na ang helikopter. Hindi na niya nilinaw kung paanong may nag-aabang ng sasakyan sa kanila roon. Sumakay na lamang siya. Ilang sandali pa ay nasa emergency room na ang nanay niya. Iyak lamang siya ng iyak sa labas. Bahagya pa siyang nagulat nang makita ang puting panyong inialok sa kanya ni Teddy. Salamat! Tipid lamang itong umiti sa kanya. Tila kay tagal na lumipas ng mga sandali. Tila natuyo na ang mga luha niya. Nakatitig na lamang siya sa puting dingding ng ospital na iyon. Nang lumabas ang doktor ay agad niya itong nilapitan. Nang marinig niya ang sinabi nito ay tuluyan nang bumigay ang mga tuhod niya. Nang magmulat siya ng mga mata ay ang mukha ni Teddy ang una niyang nakita. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Napailing na lamang siya at napaiyak na naman. Naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit ba nagkaganoon ang buhay niya. Ayon sa doktor, malaki na pala ang pinsala sa baga ng kanyang ina. Ayos lang ang lahat, ani Teddy. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari yon? Sabi niya sa pagitan ng paghagulhol. Sa susunod na kabanata, aasahan natin ang paglaban ni Ella para sa kalagayan ng kanyang ina at ang pagharap nila sa mga bagong pagsubok na dala ng pamilya Inevilla. Lalantad din ang mga lihim at tunay na intensyon ni Teddy sa buhay nila. Kaya abangan natin,